Hi, magandang araw ulit sa inyo mga kapatid at mga mahal kong kababayan. At dalangin ko na ang pagpapala ng Panginoong Hesus Kristo, God the Lord Jesus Christ, will be with us all ngayon at magpakailan paman. Itong mga napapanood nating mga naglalakihang mga big ticket projects ng infrastruktura na sa unang pagkakataon ay ating natatamasa dito, although it's still undergoing construction and completion. Pero kung ano ang inuumpisan ay dalangin naman natin na ang lahat na yan ay matatapos para sa kapakanan, para sa kapakanan nating lahat dito sa Davao City. At hindi lang naman dito sa Davao City, kahit saan, meron namang mga infrastructure projects from Luzon to Visayas and Mindanao. Kagaya nitong sa Samal Island Davao City Connector Bridge, kung saan dito ay ating nasisilayan ang patuloy nilang trabaho. At dito nga, matapos yung 4 na piers, ay ito naman, nagsisimula naman sila sa pang-6. Yan yung Sea Crossing Bridge. At ito naman ang River Crossing Bridge sa Bukana. At itong mga napupuna ninyong mga nagtataas ng mga buildings o mga mid-rise at saka high-rise buildings na nandito na ngayon sa Davao City at ang iba ay itinatayo pa, ay yan ay isang pagpapatunay na paganda ng paganda ang ating investments at saka ekonomiya, and the real property investments in Davao City is doing good. Kamukha nito, itong bagong tayo na high-rise building. That building is located in Bacaka, malapit dyan sa Bahada, sa JP Laurel. This building is reportedly exclusively built for the medical students that is coming from India na nag-aaral ngayon sa ating Davao Medical School sa hindi kalayuan. Wala pang 1 kilometro ang school na yan mula doon sa tinatayong condo units para sa mga Indian students. Nagiging tanyag ang ating Davao Medical Foundation Incorporated dito sa mga students coming from India. Kasi nga, yung nakausap kong isang estudyante, o dalawa yun, na sinasabi nila that the 10 million pesos equivalent that they are spending to study in medicine in India can only be had at 2.5 million pesos dito sa Davao City. Hindi yung laki ng savings. Yan yung building na yon, which is expected to house around 8,000 students or 8,000 occupants, and around half of that or more than half are the students from India. Malapit lang din dito sa Abrisa Mall. Dito sa ang official name dito ngayon, lugar na ito as Badyada. Sabi ng aking apo, Badyada or Bahada. Yan yun, ang official name is JP Laurel Avenue in honor of former President Laurel. At ngayon nga, ito namang itinatayong mga horizontal infrastructure projects sa Davao City, kagaya nitong sa Bukana River, na ginagawa ng mga enhinyero na mga Chino galing sa China,
Ito yung mga bagay, mga infrastructure projects na nagpapalakas sa ating ekonomiya. At dahil nga dito ay nagkakaroon ng atraksyon mula sa mga investors, mga langyaw man o foreign investors o local investors. Kaya yung ating real property development is doing good. At saka kung inyong mapapansin, in the within the 5-kilometer radius dito sa ating mga big ticket projects kagaya ng sa Davao Coastal Road ay nakapalibot na dyan ang mga property developments. Pansinin nyo doon sa dulo ng Ecoland side of the bridge ay malinis na siya dahil matatapos na nga itong tulay na ito at tinatanggal na yung mga tower crane doon. So lahat ng mga 6 na spans niyan, itong 430 meters na river crossing bridge ay nakakongkrito na lahat yan. At ang nakikita ninyo mga blue metal formworks dyan ay cast and seal ang kanilang ginagawa sa pagsisiminto. Wala yung inabangan natin o inaasahan natin na mga hydraulic lifter nila sa doon sa yung mga prefabricated segmental box girders nila. Hindi ginamit dito. Pero andyan yung mga blue metal formworks sa cast and seal method. Ang isang maganda dito sa mga makabagong construction na ginagawa dito sa atin ay nakakatulong ito sa ating mga mag-aaral sa pagiging inhenyero. At dito nga ay sana ay magkakaroon ng transfer of technology, know-how, and knowledge in modern construction, especially cable-stayed bridges, which is now very popular worldwide. Ito ngayon ang maraming construction worldwide ang gumagamit sa cable-stayed bridges, considering that the construction of segmental balance cantilever is speedy, mabilis siya, at saka hindi masyadong kalakihan ang kanyang maintenance budget. Hindi kagaya sa mga suspension bridges na napakamahal ng maintenance cost niyan compared to these cable-stayed bridges na ang disenyo niya ay parang pamaypay. Yan yung kaya tinatawag siyang extra dose bridge. Actually, iisa lang yan, cable stay at saka extra dose bridge. Yan yun. Mga mahigit 8 kilometro naman mula sa Bukana Bridge ay itong ang SIDC Bridge na patuloy ang trabaho. At sana nga ay yun ang huling issues na umabot dito ay hanggang doon na lang para wala nang balakid sa tuloy-tuloy na pagtatrabaho ng tulay na ito papuntang Samal Island. At yun nga, the Court of Appeals has favored progress for Samal Island and the Davao region with this bridge. Kasi nga, ito yung nagbibigay sa atin ng mga tsansa na matagal na nating hinahangad para ang lugar natin ay maunlad at mabigyan pag-asa ang ating mga kababayan di lamang sa isla ng Samal or Igacos, kung hindi
ganon din sa Davao Region. So, all we can say is share the bridge, share the road. Yun ang magiging at ating idinadalangin na hindi masyadong matindi ang epekto nito sa mga ibang negosyante na naghahangad din na hindi naman ito ay sinasabi nila na hindi ituloy kundi ilipat. Pero malabo na yon dahil napakalaking gastos na. Umabot na nga ng as we speak, siguro lampas na sa 40% ng official total cost nito na mahigit 19 billion pesos, and 40% of that is already spent. At ang isang bagay na hindi natin malaman, bakit merong costing na 19 billion at meron ding 23 billion pesos. Saan ba ang tunay dyan? Saan ba ang totoo dyan? Itong mga natapos na ng mga bridge piers na umabot mahigit 22 meters ang haba niya, ang kanyang length, yan yung magiging elevation ng slope at saka yung landing areas dito sa Maharlika Highway. Yan meron silang mga jump forms na ang inasahan natin ay gagamitin rin ng mga hydraulic lifter. Pero hindi, ang napapanood natin doon ay parang mano-mano lang ang paggawa. Pero segmental jump forms pa rin siya. Pero yan yung kinakabit lang ng mga trabahante dyan sa SIDC. So, aabangan na lang din natin kung ano mga makabagong kaalaman natin dito sa bridge construction na dala nga ng mga Chino sa kanilang modernong construction method. At hindi natin alam kung balance cantilever, segmental balance cantilever construction din ang gagawin dito o talagang gagamit na sila dito ng mga hydraulic lifter at saka mga prefabricated box girder bridges. Dahil mas malaki ito at saka mas mahaba at saka mas malapad ang tulay na ito, although pareho lang din mga 4 lanes ang madadaanan ng mga sasakyan. At sa susunod nating mga vlog ay ating malalaman pagkatapos ng pagtapos na yung Bukana Bridge, ayan makikita mo na kinakabit-kabit lang nila yung kanilang jump forms doon sa mga higanting poste ng kanyang rampa. Onshore ito. Onshore ang trabaho na ito at dito nga nila inumpisahan. Pero ang report mula sa DPWH ay naumpisahan na actually ang mas matinding trabaho sa pile foundations, yung mga bore piles, doon mismo sa kadagatan ng Pakiputan Strait. Kasi ang mas mahirap na trabaho ay itong matatawag natin na aquatic engineering or marine engineering. At ang isa pang magandang balita na nasagap natin mga kapatid ay ang pagbisita ng Pangulong Marcos sa Estados Unidos, kung saan siya ay nakipag-usap sa mga top officials ng United States government, especially at the highest level with President Donald Trump. At ang magandang balita doon, yung sinasabi ng Pangulong Trump na wala naman siyang problema kung magkikipagkaibigan tayo sa China at lalago
ang ating diplomatic relations with China na sa ngayon nga ay inaasahan natin despite the fact that we are having hate and love relationships with our biggest neighbor in Asia, which is China. Pero hindi lang naman China ang kaibigan natin dyan eh. Andito na nga yung India. You know, India today is now at par in terms of technology and population with China. Yung pinakamalapit na neighbor o kapitbahay ng China, yung India. At saka ang Japan, andyan din naman. May maraming project na dito ang JICA. Pero ang pinagkaiba nga lang, dahil ang balita natin, itong Twin Tunnel Road dito malapit sa amin sa Tugbok ay magkakaroon ng bayad ang pagdaan mo dyan. Pero dito sa SIDC Bridge, toll-free ito. Itong ginagawang tulay na ito ay pag dadaan ka dyan ay toll-free ito. Because this is government to government project eh. Although yung pareho lang din, meron tayong babayarang loan sa Twin Tunnel project. Pero so sa ngayon, pasalamat na lang tayo sa Panginoong Diyos at meron na tayong ginagawang tulay at mga kalsada from Bukana to Samal Island. And to wind up, let me leave you with this beautiful song. The sands have been washed in the footprints of the stranger of Galilee shore, and the voice that subdued the rough bellows will be heard in Judea no more. But the path of that lone Galilean, with joy I will follow today. And the voice that subdued the rough bellows will be heard in Judea no more. And the toils of the road will seem nothing when I get to the end of the way. When I get to the end of the way. Maraming salamat po mga kapatid at hanggang sa susunod muli. Kita-kits!